Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 41 hanggang Kabanata 50. Kabanata 41. Ito ay para sa iyo, kunin mo. Tumawa si Jack at itinulak ang pera sa mga bisig ni Joan. Nagningning ang mga mata ni Fiona nang makita niya ito. Mabilis siyang lumapit at sinabing, "You little brat, binibigyan mo lang ng pera ang nanay mo ngayong mayroon ka na. Kami ay nag-aalaga sa iyong mga anak at nagdurusa ng labis, bakit hindi mo kami binibigyan? Dapat bigyan mo kami ng ilan para sa lahat ng perang ginastos namin sa mga anak mo, hindi ba?" Hindi na nakatiis si Jenny na kasambahay. She mumbled, "Hindi ka nagtatrabaho for the past few years at wala kang anumang kita." Si Kylie ay karaniwang pinalaki ni Miss at ang kanilang kita ay nakuha mula sa paglabas ni Miss at malapit ng mag-scavenge para sa sweldo nila ni Joan sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa opisina. "Wala ka pang ginastos kahit isang sentimo, how dare you ask for compensation?" Matapos marinig yun, galit na sinabi ni Joan, "Hoy tanga ka, anong pinagsasabi mo? Kasambahay ka lang, anong kinalaman mo dito? Nay, kung gusto mo ng pera, makukuha mo. Gayunpaman, kailangan mong kilalanin ang manugang na ito. Kung hindi, bakit kanya bibigyan ng pera?" Lumapit si Selena at inikot ang mga mata sa kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Fiona matapos marinig iyon. She said coldly, "Medyo pera lang, hindi naman ako nakatagpo ng ganyang halaga dati. Gusto mo bang kilalanin ko siya para sa kaunting pera? Hindi pwede." Walang pakialam si Jack sa kanyang masamang biyanan. Ipinasa niya ang bag kay Selena at sinabing, "Kunin mo ang pera sa loob at gastusin mo, dapat may sapat na pang-grocery at para iparehistro si Kylie sa paaralan. Dapat mayroong sapat para sa ilang oras. Paano, magkano ang pera dito?" Itinaas ni Selena ang mabigat na bag. Natigilan siya. Lahat ba ng timbang na ito ay mula sa cash sa bag? Hindi nakalmado si Fiona. Bago pa makapagsalita si Jack, lumapit siya at kinuha ang bag para ibuhos ang laman nito. Nang makita ang pera sa lupa, huminga ng malalim si Fiona at nagtanong, "Maraming pera ito, magkano ang mayroon?" Malakas na tumawa si Jack at sinabing, "Hindi gaano, nag-withdraw ako ng $1,000,000, binigyan ko ang aking ina ng $50,000 para sa sukli at may natitira pang $750,000. Napalunok ng laway si Fiona. Muntik na siyang umiyak. $950,000, matagal na akong hindi nakakita ng ganito kalaking pera. Ang galing nito, hindi ko na kailangang mamuhay ng matipid ngayon. Mama, kunin mo. Ayan ay napakaraming pera. Kung may ibang makakita nito, magkakaproblema tayo." Nag-aalalang paalala ni Selena sa kanyang ina habang tahimik na nakahinga ng maluwag. "Ito ay mahusay, Kylie ay maaari na ngayong mag-aral sa isang mas mahusay na kindergarten. Parang hindi ka naman gaanong inutil. Ito dapat ang pera na natanggap mo mula sa pag-alis sa hukbo, tama ba? Ang gobyerno ay napakabuti sa iyo pagkatapos ng lahat para sa pagbibigay sa iyo ng $1,000,000. Kasama ang perang binigay mo kay Selena para sa mga damit, dapat mga $1.2 million ang kabuuan," sabi ni Fiona habang pinupulot ang pera para ilagay sa bag. Para sa kanya, dapat na binawi ni Jack ang lahat ng mayroon siya para mapasaya sila at ipakikilala siya bilang kanilang manugang. Talagang gusto niyang mapabilib siya. Matapos ang malalim na pag-iisip, sinabi niya, "Jack, itong $950,000 ang magiging kabayaran sa pagpapalaki kay Kylie sa nakalipas na 5 taon. Kung tutuusin ay anak mo ito, kaya dapat ay binabayaran mo siya. Don't you dare think na kikilalanan kita bilang manugang natin para sa perang ito. Inuulit ko ang aking punto, kung hindi ka makakapaglabas ng $10,000,000 para sa dote sa ika-70 kaarawan ng lolo ni Selena, kailangan mo pa ring lumabas sa bahay ng mga Taylor. Naiintindihan?" Kabanata 42. "Huwag kang mag-alala mama. I mean yung sinabi ko.
Kunin ang perang ito para sa mga pamilihan ni Selena at irehistro si Kylie sa paaralan. Sabi ni Jack habang tumatawa. Napangisi si Fiona. Basta alam mo, bago nakuha ang pera, isang binata ang hindi inaasahang pumasok kasama ang isang batang babae na may tato sa kanyang braso. Pareho silang parang mga 18 or 19 years old. Blonde ang buhok ng binata na may butas sa tenga. Ito ay isang ear stud. Wow, ang daming pera. Tumakbo ang binata nang makita ang pera. Pinulot niya ito at tuwang-tuwa na sinabi, Diyos ko, ang dami nito. Meron din sa bag. Dapat mayroong $1,000,000 dito, tama ba? Matagal na akong hindi nakakita ng ganito kalaking pera. Sino ka? Ay lapag. Nagalit si Jack nang makita ang mukha ng binata. Tinitigan niya ng diretso ang lalaki at malamig na nagsalita. Ikaw, sino ka? Bumalik ang tingin ng binata kay Jack at laking gulat niya sa matalim na titig ni Jack kaya nabitawan niya ang cash na hawak niya. Jack, ano bang ikinagagalit mo? Hindi mo na ba nakikilala si Ben? Sinaman ang tingin ni Fiona si Jack. Ben, ilang saglit na natigilan si Jack bago natauhan. Nako, si Ben, 14 pa lang siya nung umalis ako. Ang tangkad niya ngayon at nasa hustong gulang na hindi ko siya makilala. FC, eto naisip ko kung sino itong lalaking ito na galit sa akin. Ikaw ang walang kwentang bayaw. Binitiwan ito ni Ben at nagpatuloy, akala ko patay ka na. Sino ang nakakaalam na babalik ka? Sa loob ng 5 taon, inilagay mo ang aming pamilya sa shiki. Lumapit ang dalaga at tumabi kay Ben. Nilahinggan niya si Jack at sinabing, Ben, ito ba ang walang silbi live-in in-law na naging isa para lang makakuha ng $1,000,000 para sa medikal na gastos ng kanyang ina pagkatapos ay nakipagdigma kinabukasan? Napuno ng pot ang mga mata ni Ben. Oo, itong bastard na ito na pumayag sa isang sham marriage noong una pero sinamantala ang kapatid ko noong gabi ng kasal nila na medyo lasing. Nabuntis niya ang kapatid ko. Kung hindi dahil sa bastos na ito, hindi sana pinalayas ang pamilya namin ni Old Master Taylor. Mananatili pa rin sana kami sa aming mansyon at mamuhay ng magandang buhay. Kaya ang bastos na ito, napakasama. Galit na tumingin kay Jack ang babae at sinabing, hindi ako makapaniwala na wala ka pang kahihiyang bumalik. Kung hindi dahil sa iyo, mananatili ba tayo sa ganitong lugar? Kung ako sa'yo, mas gugustuhin ko pang mamatay sa digmaan kaysa bumalik at ipahiya ang sarili ko. Sino ka para sabihin yan? I was drunk that night but I knew for a fact that I made the first move. Nagalit ako kay Lolo sa pagtrato sa kasal namin na parang deal. Kasalanan ko. Masyado akong walang muwang at naging dahilan ko ang nanay, tatay at kapatid kong matipid na mamuhay kasama ko sa nakalipas na 5 taon. I'll try my best to make it up to them from now on pero nangyari na at inaako ko na. Hindi mo masisisi si Jack dito. Hindi na nakatiis si Selena matapos marinig ang sinabi ni Zina. Tiningnan niya ito sa mata at sinabing, kahit ano pa man ito ang negosyo ng pamilya ko, wala kang dapat ipaglaban, di ba? Ben, tingnan mo ang kapatid mo. She's saying na ako ay walang kwenta. I've yet to marry you and she's already this mean to me. Kapag pinakasalan kita in the future, who knows how she will treat me then, asar ni Zina. Kinatak niya ang braso ni Ben gamit ang kanyang mga kamay at nagtantrum. Ate, anong pinagsasabi mo? Girlfriend ko si Zina. Bagamat hindi pa niya ako pinakasalan, maya-maya'y mangyayari ito. Magiging pamilya tayo sa hinaharap. Paano mo nasabi sa kanya yan? Kabanata 43. On top of that, Jack is the one who put you in this position pero kinakampihan mo pa rin siya. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip mo patuloy na pagsasalita ni Ben sa ngalan ni Zina. Kahit ano, may marriage certificate kami. Legal kaming mag-asawa kaya pamilya na kami. Ikaw na mismo ang nagsabi, Zina has yet to marry you. Magiging pamilya na lang tayo sa hinaharap, hindi ngayon.
Kaya hindi siya dapat makisali sa negosyo ng pamilya natin ngayon. Nakataas pa rin ang loob ni Selena tungkol dito. Parang may prejudice siya kay Zina. I don't care. It's your happiness anyway. Kung payag kang magpakasal sa isang sundalo, isang walang kwentang lalaki, wala na tayong magagawa. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung nasaan ka ngayon? Kung hindi ka gumawa ng ganoong katangahan noon, ikaw na sana ang chairman ng Taylor Group ngayon. Ang magandang chairman ay hindi na kung sino siya, sayang. Sabi ni Zina habang naka-cross arm sa harap ng dibdib niya. Kung ayaw mong pakialaman, tumahimik ka. Malamig na sabi ni Jack matapos makita kung paano niya tretuhin si Selena. Ikaw. Galit na galit si Zina na nagsimula siyang huminga ng malalim. Nakakakilabot ang ekspresyon niya. You bastard, you got our family into this mess and not only you don't apologizing, you're pissing my lady off. Nanghihingi ka ng bugbugin eh. Nang makita ang nangyayari, si Ben, na kadalasang nagpoprotekta sa kanyang kasintahan, ay lumapit at naikuyom ang kanyang mga kamao. Binato niya ng suntok si Jack. Ben, baliw ka ba? Kahit anong mangyari, bayaw mo pa rin siya. Wala naman siyang ginawang masama noon. Pareho kaming lasing. Naiinis na ngayon si Selena nang makitang gustong makipag-away ni Ben. Samantala, yumuko si Jack sa harap ng kamao ni Ben. Madali niyang naiwasan ang pag-atake. Hindi ako naniniwala dito. Nang makitang hindi niya natamaan si Jack, bumangon si Ben at muling itinutok ang mga kamao sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-atake ay wala para kay Jack. Kahit anong pilit niya, mukhang alam ni Jack kung saan siya tinatangka ni Ben at iniiwasan niya ito. Badamat kung lalaki ka, tigilan mo na ang pag-iwas sa mga hampas ko. Anong klaseng bayani ka kung umiiwas ka sa mga suntok ko? Hingal na hingal si Ben matapos maghagis ng ilang walang laman na suntok. Tumigil siya at nilagay ang isang kamay sa bewang niya habang nakaturo kay Jack gamit ang isa pa. Pagkita mong kapatid ka ni Selena, ayokong patulan ka. Kung hindi, nasa lupa ka na ngayon. Nakikita mo kung paano ka ngayon, hindi ka dapat maging malaki sa pag-eehersisyo. Sa katawan na tulad mo, 100 beses ka nang namatay sa digmaan. Malamig na sabi ni Jack. Ako, naasar si Ben, ngunit naalala niya na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay gumugol ng 5 taon sa digmaan. Paano niya matatalo iyon? Pinalakpakan ni Ben ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko sasayangin ang oras ko sa isang bastos na tulad mo. Lumingon si Ben upang makita ang bag na puno ng pera at tuwang-tuwang nagtanong na saan nanggaling ang pera. Kabanata 44. Oo nanay, saan galing ang pera? Tumakbo si Zina at magiliw na tinawag si Fiona na nanay. Saglit na natigilan si Fiona bago mukhang excited. Girl, anong tinawag mo sa akin? Hindi ba auntie ang tawag mo sa akin noon pa? Nahiya si Zina at nahihiyang sinabi. Tita, pasensya na po. Matagal na kitang gustong tawaging nanay ngunit hindi ako naging matapang para gawin iyon. Hindi ko sinasadyang nagawa ang kanina ko pa gustong gawin. Hoy, ang galing, babae. Dapat mom ang tawag mo sa akin at hindi onti kong ganoon. Gusto ka namin ng tatay mo kaya tawagin mo na lang akong mom simula ngayon. Naging seryoso kayo ni Ben at ikakasal pa rin balang araw, hindi ba? Tuwang-tuwa si Fiona na sobrang liwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Ma, hindi mo sinabi sa akin saan galing ang pera. Bakit ang daming pera? Maaaring may isang mayamang guro sa isang lugar na nagsisikap na pakasalan ng aking kapatid na babae at ibigay ito bilang dot, excited na tanong ni Ben. Parang gusto niya talagang magpakasal ang kapatid niya sa isang mayaman para bumuti muli ang kanyang pamilya. Hindi ito dot. Pilit na ngumiti si Fiona bago tumingin kay Jack at sinabing, pera ni Jack para kay Kylie. Mayroong $950,000 dito, dapat niyang ibigay ang halagang ito. Siya ang nagbigay nito. Nilainggan ni Ben si Jack na may kakaibang tingin. Talaga bang nag-withdraw siya ng ganito kalaking pera?
Ganito ba kalaki ang bayad ng pagiging sundalo? Hindi mo alam ito, ngunit narinig ko na ang mga umalis sa hukbo ay makakakuha ng kabayaran. Ang mga gumugol ng mas maikling panahon sa hukbo ay maaaring makakuha ng humigit kumulang 100 hanggang 200,000 dolyar, kaya dahil si Jack ay gumugol ng 5 taon sa hukbo, dapat siyang makakuha ng higit pa. Kung ang bastard na ito ay makakakuha ng 1,000,000 dolyar, sa palagay ko ay nakamit niya ang mahusay na serbisyo sa hukbo. Kung hindi siya makakakuha ng ganito. Ngumiti si Fiona at itinaas ang mabigat na bag sabay sabing, medyo mahabagin ang bastard na ito. Nagbalik siya ng pera para sa amin bilang kabayaran. Kung namatay siya sa digmaan, wala tayong makukuha. Tumanggo si Ben. Since may decency siyang magdala ng pera, okay lang sa kanya. Gayunpaman Jack, huwag mo bang isipin na ang tawag sa akin ay bayaw ay ganito kadali? Ang pera ay para pambili ni Selena ng mga grocery at iparehistro si Kylie sa paaralan. Dapat itong itago ni Selena. Malamig na sabi ni Jack habang nakatingin sa pagkakahawak ni Fiona sa bag ng cash. Hindi mo naman kailangan ng ganito kalaking pera para sa grocery at school, di ba? Kahit na tumitingin ka sa isang magarbong kindergarten, dapat itong nagkakahalaga ng mga 10 o 20,000 dolyar bawat semestre, hindi ba't sabi ni Fiona? Magkano ang pinakamaganda? Tanong ni Jack kay Selena. Ito ay dapat na mga 50,000 dolyar, ngunit iyon ay para sa isang taon. Pilit na ngumiti si Selena at sinabing, kailangan ba talagang mag-aral sa napakagandang paaralan? Siyempre, dapat mag-aral si Kylie sa mas magandang paaralan. Tumanggo si Jack at tinitigan si Fiona. Nagbabanta ang tingin ni Jack kahit si Fiona ay hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Fine. Narito ang $100,000 para sa school fees ni Kylie at sa mga gastusin sa buhay sa ngayon. Kapag wala ka ng pera, kumuha ka sa akin. Hahawakan ko ang pera, kung hindi ako magiging secure tungkol dito. Nagbilang si Fiona ng $100,000 at ipinasa ito kay Selena. Naninindigan siya na huwag ibigay ang iba pang $850,000. Ma, may $850,000 pa at wala na akong pera. Dahil marami, dapat bigyan mo ako, hindi ba? Higit pa rito, matagal na akong nililigawan ni Zina ngunit hindi pa ako nakakabili ng maganda sa kanya, walang kahihiyang sabi ni Ben. Fine. Narito ang $50,000. Kumuha ka ng regalo o kung ano para kay Zina. Kabanata 45. Nakangiting naglabas ng $50,000 si Fiona. Salamat inay. Masayang nagpasalamat si Zina kay Fiona. Hindi sila pinansin ni Jack at lumapit kay Andrew. Tay, kaya kong gamutin ang paa mo. Kaya mo ba talaga? Siyempre, hiniling ni Andrew na gumaling ang kanyang binti. Ngayong binanggit ito ni Jack, nagliwanag ang mahulap niyang mga mata. Nagpapalaki ka ba? Kahit na ang pinuno ng orthopedic hospital ay tumingin sa binti ng aking ama at sinabing wala siyang magagawa. Paano mo ito magagamot? Lumapit si Ben at sinabing, naaalala ko dati kang delivery boy bago magsundalo. Matapos maging sundalo sa loob ng 5 taon, alam mo na ngayon kung paano pagalingin ang isang tao. Hindi kaya sumali ka sa medical team para gamutin ang mga sugatan? No wonder nakalabas siya ng buhay pagkatapos ng 5 taon sa battleground, hindi naman siya frontliner, ginagamot lang niya ang mga sugatan. Nag-cross arm si Zina sa harap ng kanyang dibdib at sarkastikong sinabi, akala ko bayani siya pero backup lang pala siya, haha. Hindi pinansin ni Jack ang dalawa at sinabi kay Andrew, tay, huwag kang mag-alala. Ikaw ang ama ni Selena at iyon din ang dahilan kung bakit kita tatay. Hindi kita sasaktan. Matapos marinig ang gayong tame time na mga salita, kitang-kita ni Andrew na naantig si Jack. Parang gusto niya itong subukan. Maaaring hindi totoo yun, 5 taon mo kaming inilusot sa impyerno. 5 taon. Isipin na lang ang bilang ng mga araw at gabi. Pinaalalahanan ni Fiona si Jack na may sarkastikong tono.
Kung ang iyong mga kasanayang medikal ay hindi katumbas ng halaga at tuluyang masira ang binti ng iyong ama, talagang matatapos ito para sa kanya. Nagsimulang mag-alinlangan si Andrew. Kung ang kakayahan ni Jack ay hindi hanggang sa pamantayan at pinalala ang kanyang binti, ito ay tapos na para sa kanya. Itay, nagtitiwala ako sa kanya, hayaan siyang subukan ito. Payo ni Selena kay Andrew. Fine, subukan natin. Dahil nasa ganitong estado na ito, hindi na ito maaaring lumala pa kaysa rito. Umupo si Andrew sa isang stool na gawa sa bato sa tabi niya, ibinulong ang kanyang pantalon at hinayaan si Jack na suriin ang kanyang binti. Tumingin si Jack at dinama ang binti ni Andrew bago inilabas ang isang maliit na kahon na may mahabang karayom sa loob. Sapat na ba ang pagtusok nito ng pilak na karayom? Hindi ba ako mangangailangan ng gamot o ano? Nang makita kung ano ang nangyayari, hindi naiwasang tanungin ni Ben si Jack. Maaari bang masira nito ang aking binti? Medyo nag-alala si Andrew. Huwag kang mag-alala, ito ay acupuncture, isang uri ng paggamot sa Chinese medicine. Ito ay mahiwagang. Pagkatapos nito, imasahe ko ang iyong binti at i-dredge ang mga daluyan ng dugo. Magpapagaling ka sa loob ng ilang araw. Napangiti si Jack. Nagtiwala siya. Kahit na ang pamilya Taylor ay palaging minamaliit at hindi makapaghintay na sipain siya palabas ng pamilya, naunawaan ni Jack na siya ang nakabuntis kay Selena. Ang kanilang pamilya ay pinalaya sa mansyon at pinilit na manatili sa isang maruming lugar. Siya ang may pananagutan dito at kung sino pa man iyon, sisisihin din nila si Jack. Bukod dito, lahat sila ay pamilya ni Selena kaya ayaw ni Jack na masira ang relasyon sa kanila. Kung tutuusin, naging ano ang binti ni Andrew dahil sa kanyang sarili. Nagilty siya noon. Habang ginagamot ni Jack si Andrew, tumawag si Fiona. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagsimula siyang tumalon sa tuwa. Mabuti, tumawag ang mayordoma ng pamilya Taylor. Iniling sa amin ng matandang master na pumunta sa Dorset Hotel para sa hapunan kasama ang lahat. Ito ay para sa isang pagdiriwang. Kabanata 46. Dorset Hotel. Ang sikat na Dorset Hotel sa sentro ng lungsod. Ang 5-star hotel kung saan ang minimum na paggastos ay $100,000. Excited na tanong ni Zina matapos itong marinig. Siyempre, mayroon pa bang ibang Dorset Hotel sa paligid? Baka sa mukha ni Fiona ang pagmamalaki. She lamented. Sa wakas ay natauhan na ang matandang master at talagang hinayaan niya kaming pumunta para sa tanghalian. Hindi niya tayo tinawag para sa anumang bagay na dapat ipagdiwang bago ito. Ang galing, mukhang unti-unti na kayong tinatanggap ni Old Master Taylor. Tuwang-tuwa nang umiti si Zina bago nahihiyang sinabi. Ma, pwede ba kitang sundan? Nakalutang si Fiona mula sa tawag na mom. Tumanggo siya, syempre kaya mo girlfriend ka ng anak ko at magiging manugang ko. Siguradong makakasabay ka sa amin ng tanghalian, huwag kang mag-alala. Ang galing, may naisip si Fiona at sinabing. Tama, maaga pa naman. Ben, isama mo si Zina sa pamimili, kasama mo siya ngayon. Oo. Tara na at mamili na tayo. Kinuha ni Ben ang $50,000 at umalis kaagad kasama si Zina. Nay, hindi talaga magandang ideya na isama si Zina, di ba? Pagkaalis ng dalawa, natahimik sandali si Selena bago sinabing. Nagde-date pa sila at hindi pa ikakasal, hindi pa siya bahagi ng pamilya natin. Please subscribe and hit Anong the masama notification bell for more novel stories. 2 or 3 JC years na sila so di ba Entertainment. malapit na? Patuloy ni Fiona, hindi mo ba nakita kung gaano kasaya si Zina nang mabalitaan niyang makakapunta siya sa isang 5-star hotel? Namimili pa siya para dito. May disenteng hitsura pa rin siya na magpapaganda sa amin ngayon. Bukod pa riyan, hindi ba siya sasali sa pamilya ng mas maaga kung sisimulan natin siyang tretuhin bilang isa? Mabuti, alam ni Selena na walang kabuluhan ang debate, hindi nakikinig ang kanyang ina. Bukod dito, nangako nga ang kanyang ina kay Zina na makakarating siya ngayon at base sa kanyang personalidad, hindi magbabago ang isip ni Fiona.
Tapos na. Pagkatapos magsagawa ng acupuncture, sinimulan ni Jack na imasaya ang binti ni Andrew. Isang mahina at mainit na pakiramdam ang damaloy mula sa palad ni Jack patungo sa binti ni Andrew at sa kanyang mga buto. Hindi naman masakit. Nawala ang lahat ng pakiramdam ko sa bahaging ito ng aking binti at sinabi ng doktor na lalala lamang ito at ako ay ma-disable. Sino ang nakakaalam na may mararamdaman ako ngayon? May naramdaman si Andrew at puno ng excitement ang mukha niya. Talaga. Malapit ka na bang makaramdam ng ganito? Pinag-cross ni Faya na ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at hindi makapaniwalang sinabi, ilusyon lang ba? Paano ito naging posible? Nanggugulo lang siya at wala kang nireseta. Paano ka magiging mas mabuti? Hindi ito isang ilusyon, di ba? Halatang halata, kumunot ang noo ni Andrew. Halata na medyo hindi siya sigurado. Dad, huwag kang mag-alala. Mas mararamdaman mo bukas at gagaling ka sa loob ng 1 linggo. Nakangiting sabi ni Jack nang may kumpiyansa habang tumatayo. Talaga. Kung ganoon nga ang kaso, mahusay. Naningkit ang mga mata ni Andrew matapos marinig ang sinabi ni Jack. Hindi pa siya naging ganito kasabik noon na inakala niyang tuluyan na siyang nawala ng paa. Hindi niya inaasahan na ang pagbabalik ni Jack ay magdudulot sa kanya ng pag-asa. Kabanata 47. Binata, ito ang iyong mga salita. Kung hindi pa siya gumaling noon, kailangan mong mawala. Sabi ni Faya ng sabay hawak kay Jack sa kwelyo nito. Medyo na-excite din siya. Nay, malalaman mo kung gumagana ito sa loob ng 2 araw. Nakangiting sagot ni Jack. Okay, tingnan natin. Pagkasabi nito, nilainggan ni Faya na ang bag na may laman ng pera at ibinalik ito sa bahay para itago ito. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Ben kasama si Zina at ilang set ng damit. Si Zina ay tila mas maganda kaysa dati. Si Kylie ay nakasuot ng damit na nakuha ni Jack sa kanya kahapon. Mas class siya kaysa dati. Matapos patuyuan ang mga damit na inilagay niya sa labahan kahapon, nagsuot si Selena ng damit at ang kanyang napakarilag na anyo ay agad na dinaig ni Zina. Ate, maganda ka at talagang karapat-dapat sa titulo bilang pinakamagandang babae sa Eastfield. Ilang taong gulang na ang iyong anak at kahanga-hanga pa rin ang iyong katawan. Hindi ko masabi na kasal ka na. Lumapit si Zina at agad na pinuri si Selena. Hindi ako kapareha sa inyong mga dalaga, mas energetic kayo. Walang ganang sabi ni Selena. Hindi niya masyadong pinansin si Zina. Tara na, hindi tayo pwedeng malate at hintayin tayo ng matandang amo. Kung hindi sila magiging masaya. Tiningnan ni Faya na ang oras at late na sila. Umalis ang grupo at tumawag ng taxi. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa entrance ng isang malaking hotel. Ang hotel ay ang Randy. Sa ilalim ng sikat ng araw, tila sobrang makintab at classy. Ang mga taong kumakain dito ay mayaman at sikat at kami bilang pamilya Taylor ay bihirang pumunta dito. Tumayo si Andrew sa piazza sa labas ng hotel at nagdalamhati. Parang hindi nagalit sa atin ang matandang master kaya sana makabalik tayo sa pamilya Taylor side. Kaya natin. Dad, pasok na tayo. Lumapit si Zina para hawakan si Andrew at tinawag siyang tetay. Gayunpaman, napagtanto ni Jack ang pagsimangot ni Selena habang pinapanood ito. Samantala sa mansyon ni Michael, tumakbo si Ivan sa kanya at excited na nagtanong. Master Wilson, kumusta? Nakahinga ka ba kagabi? Relax. Haha, syempre ako. Humisi si Michael at sarkastikong sagot. Galit pa rin siya sa nangyari kagabi. Hindi lang siya nakakuha ng kahit na sinong babae, bukod pa sa ibinasura niya ang kanyang restaurant kagabi, nasira ang imahe ng isang Ginoo na nakabantay sa harap ni Selena. Malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makasama ito. Hindi na malaya ni Ivan ang galit ni Michael sa mga sandaling iyon. He continued saying with a smile. Ang relaxed is great. Itong pinsan kong ito ay may kahangahangang pangangatawan kaya dapat ay nakuhanan mo siya ng ilang larawan, di ba? Bantaan mo na lang siya sa kanila sa hinaharap at tiyak na darating siya.
Napag-isipan ko na para sa iyo, bigyan mo siya ng pera sa bawat oras at unti-unti siyang susuko sa iyo balang araw at mapapangasawa ka. Tingnan mo, ito ang kontrata, pirmahan natin. Kumuha ako ng isang tao na gumuhit ng bagong kontrata sa magdamag ayon sa deal natin kahapon. Nakangiting ipinasa ni Ivan ang kontrata kay Michael. Tiningnan ni Michael ang kontrata, nginisyan, at pinunit ito. Kabanata 48. Hey, anong meron? Master Wilson, bakit mo ito pinunit? Hindi ba tayo pumayag na pumirma ng kontrata ngayon? Napatulala si Ivan sa eksena. Ang kanyang ulo ay tumutunog at ang pamilya Taylor ay naghihintay para sa kanya na umuwi at magdiwang. Masisira kaya ang buong bagay na ito. Pirmahan mo ang iyong A. Umupo si Master Wilson sa sofa at galit na sinabi. Kagabi, hindi man lang ako uminom ng kape o gumawa ng kahit anong gusto ko. Hindi lamang nasira ang aking reputasyon, ang aking restaurant ay nasira at hindi ako nang ahas na magsalita kahit isang salita sa buong pagsubok. Paano kaya iyon? Ano ang nangyayari? Alam ko si Jack ba? Ang bastos na ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na itapon ang iyong restaurant. Teka, hindi tama, nasaan ang mga lalaki mo? Wala ka bang 1 tonelada ng mga ito? Hindi ba sila tugma ni Jack? Napapuntong hininga si Ivan. Akala niya ay naging matagumpay si Michael kay Selena kagabi at hindi niya inaasahan ang kabaligtaran nito. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari kahit na pumayag na si Selena. Nainas si Michael nang maisip ang nangyari kagabi. Hindi ginawa ni Jack, wala siyang lakas ng loob. Paano pa kaya niya ang kakayahan na iyon? Ito ang pangalawang anak na babae ng pamilya Drake, ang bitch na si Tanya Drake. Hindi pwede, Tanya Drake. Bakit nandoon siya? Muli, nabigla si Ivan matapos marinig na si Tanya iyon. Ito ay ang pamilya Drake. Pagkatapos ng lahat, maraming pamilya ang nagsisikap na pasayahin sila. Ito ang nangyari, itong si Tanya Drake ay nagkataon na dumaan sa restaurant namin at nakita niyang disente ang interior design. Dahil doon, nagpasya siyang pumasok para kumain, ngunit matagumpay na nagpatuloy si Michael. Itong Tanya Drake na ito ay walang buhay na gusto niyang maglibot-libot na nagdudulot ng gulo. Nakakainis siya. Sa wakas ay naintindihan na ni Ivan ang nangyari kagabi. Natahimik siya sandali bago sinabing, Master Wilson, tingnan mo, aksidente iyon. Wala naman sa amin ang umasa na lalabas si Tanya Drake, di ba? Tumigil siya at kumuha ng isa pang kontrata mula sa kanyang briefcase. Kaya hindi ko masisisi iyon. Buti na lang nakagawa ako ng kopya ng kontrata. Master Wilson, hayaan mo na ito at pirmahan mo, di ba? Sige. Mangyaring tandaan ang lahat ng mga taon na tayo ay magkaibigan. Pirmahan mo ang aking as. Hindi nagpigil si Master Wilson na ipahiya si Ivan. Inilayo niya ang mukha niya at sinabing, Ikaw ang nagbigay sa akin ng Shitter City idea na kunin si Selena at ngayon ay nakuha ko pa siya. Medyo natalo din ako sa restaurant ko. Akala mo ba pipirma pa ako ng kontrata sa'yo? Batay sa katotohanan hindi pa ako humingi ng kabayaran sa iyo, sapat na ang pagiging mahabagin ko tungkol dito. Dati maganda ang relasyon ko kay Selena pero ngayon hindi na ako makakalapit sa kanya. Ngunit naisip ni Master Wilson ng aking lolo at ng iba pa na pipirma ako ng kontrata. Inihintay nila akong umuwi at magdiwang. Umasim ang mukha ni Ivan at nagmakaawa, hindi ako masisisi dito. Kung hindi dahil sa pangalawang anak ng pamilya Drake, hindi ka ba magtatagumpay? Ay escort mo ang bisita palabas dito. Samantala, masigla ito sa pribadong silid ng Dorset Hotel. Todong ngiti si Old Master Taylor. Malaki ang pribadong silid, ito ay sapat na malaki upang magkasya ang 3 malalaking mesa. Ang lahat ay masaya. Hintayin na lang natin na dumating ang pamilya ni Selena at si Ivan, pagkatapos ay magsisimula na tayo. Kabanata 49. Oo, kahit ang champagne ay nasa labas.
Ang matandang Panginoon ay nagpakawala ng lahat sa pagkakataong ito na nagbabayad ng $1,000,000 para sa bawat mesa at napakasaya. Ivan's making his father proud this time. Ang tubo mula sa proyektong ito lamang ay $300,000,000. Mukhang napakalaking proyektong ito. Ang pamilya Taylor ay nag-uusap tungkol kay Ivan habang si Theodore ay tila nasisiyahan. Sa mismong sandaling ito, bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok sina Fiona at Andrew kasama si Selena at ang iba pa. Fiona, hindi ka ba big shot kaya hinintay ka naming lahat? Pagpasok pa lang nila sa kwarto, tumikim ang isang kamag-anak at malakas na sinabi iyon. Napangiti si Fiona sa kahihiyan at sinabing, "Hindi ko napigilan, medyo siksikan sa daan papunta dito." Tiningnan ni Cecilia ang Gucci na suot ni Selena at sinabing, "So, Selena, walang hiya ka, no? Talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na isuot ang peking item na ito sa labas ng bahay. Kung ako yun, hindi ako maglalakas loob na suotin. Nakakahiya. Kung may makahuli na peke iyon, hindi ba't nakakatakot iyon?" Hindi makayanan ni Fiona ang kanyang narinig. Lumapit siya at sinabing, "Cecilia, huwag kang maglakas loob. Ito ay totoo. Kahit medyo mahirap ang aming pamilya, ito ang tunay na pakikitungo. Talaga. Medyo mahirap ka lang pero kaya mo pa ring bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng $100,000 hanggang $200,000. Bakit parang ang hirap kong paniwalaan? Ito ay hindi pangkaraniwan." Nagpatuloy sa pagtatalo si Cecilia. "Kung kaya mo yan, dapat makabili tayo ng mga damit na nagkakahalaga ng mga 1 o 2 milyon, hindi ba? Huwag kang maglakas loob na sabihin na hindi namin ito kayang bayaran." Sagot ni Fiona, "At the very least, veterano na si Jack na nagsilbi sa bansa sa loob ng 5 taon kaya syempre, bumalik siya na may dalang pera. Marahil hindi mo alam ito, ngunit ang mga naglilingkod sa loob ng 1 o 2 taon ay makakakuha ng $100,000 o $200,000 bilang kabayaran. Dahil nawala si Jack sa loob ng 5 taon at nakamit ang karapat-dapat na serbisyo, walang problema para sa gobyerno na bayaran siya ng humigit kumulang $1,000,000. Napahiya si Jack. Mabuti na lang at hindi siya nag-withdraw ng pera ngayon, kung hindi, ilalagay siya ng kanyang biyenan sa isang pedestal na kasing taas ng langit. Kung alam niya na ang kanyang card ay makakakuha sa kanya ng $100,000,000,000 sa pamamagitan ng walang password na transaksyon, maaaring mabigla siya hanggang sa mamatay. Nakamit niya ang karapat-dapat na serbisyo. Nagsalubong ang kilay ni Cecilia at nagsimulang maniwala kay Fiona. Total, nabalitaan niya na ang mga veterano na bumalik nitong nakaraang 2 araw ay umuwing may dalang pera. Ang ilan sa kanila na nakamit ang mahusay na serbisyo kahit na mga menor de edad ay ginawaran ng $1,000,000 o higit pa. Ito ay posible. Siyempre, sumagot naman kaagad si Fiona pero medyo nag-alinlangan ito. Hindi naman kasi umamin si Jack. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang reputasyon, inamin niya ito sa ngalan ni Jack. Talaga. "Jack, anong napakagandang serbisyo ang nakamit mo?" Mukhang interesado si Old Master Taylor sa usapan. Dumilat siya at tumingin kay Jack. Nalipad ang atensyon ng lahat kay Jack sa sandaling ito. Nais nilang malaman kung anong merito na serbisyo ang kanyang natamo. Napakarami kong na-achieve para maalala. Kung susubaybayan ko sila, dapat may 1 o 2,000 parangal man lang. Sagot ni Jack pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito. Nahiya ang karamihan sa kanya. Halatang nagsisinungaling ang brat na ito. Ganoon ba kadaling makamit ang napakahusay na serbisyo? Ang ibang mga veterano ay karaniwang nakakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagmamalaki sa paggamit ng isa. Habang ang brat na ito ay ipinagmamalaki ang tungkol sa 1 o 2,000 mga parangal na parang ito ay kasing dali ng pagputol ng mga prutas at gulay. Kabanata 50. Nagdilim din ang ekspresyon ni Old Master Taylor. Sabi niya, "Jack, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Jack, hindi ka ba masyadong bata para gawin ito?" Ang lakas ng loob mong hindi sumagot ng totoo sa tanong ng matandang master. Tama, nasaan ang respeto mo sa matandang amo?
Hindi mo ba natatandaan na kung hindi dahil pinahiram ka ng matandang master noon ng $1,000,000, patay na ang iyong ina? Ang ilan sa mga miyembro mula sa pamilya Taylor ay nagsimulang magsalita kay Jack ng may galit. Older master, nagsasabi ako ng totoo. Sai, kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na. Nagkibit balikat si Jack. Ayaw na niyang magdetalye pa. Kung hindi lang sa pag-aalala na baka mabuli si Selena ngayon, hindi pa siya pupunta rito. Teka, sino ang babaeng ito? Noong una ay gustong buluhin ni Cecilia si Selena, ngunit hindi niya inaasahan na nakamit ni Jack ang magandang serbisyo. Baka totoo ang damit niya kaya walang choice si Cecilia kundi sumuko. Maya-maya pa napagtanto niya na ang mukha ng isang estranghero ay nasa silid. Nako, Cecilia, ipapakilala ko siya sa lahat. Ito ang aking kasintahan, si Zina Jackson. Medyo matagal na tayong nagde-date at malapit na tayong ikasal. Dahil inimbitahan ni Lolo ang lahat dito, naisip ko na dapat ko siyang dalhin dito at ipakilala siya sa lahat. Nahihiyang ngumiti si Ben at parang servo. Ben, hindi ka naman maganda, diba? Ito ay isang tanghalian para sa pamilya Taylor at mayroon kang isang tagalabas dito, ito. At least may marriage certificate si Jack, ang taong dinala mo dito, sarkastikong sabi ni Cecilia habang sa loob-loob ay nasa sabik. Hindi outsider si Zina. Nanay na ang tawag niya sa akin kaya siguradong ikakasal na siya sa Ben ko. Nakipag-usap si Fiona nang makitang binubuli ni Cecilia si Zina. Tumigil ka nga, may mga hindi pa nakakapunta sa ganitong lugar kaya hindi pa normal na gusto mong maranasan ito. Umisi naman ang isa pang babae sa gilid. Oo, wala lang para sa amin pero sa ilang tao, achievement na ang pagsama ng girlfriend niya dito. Sabi ni Cecilia habang nakatingin kay Ben. Nagdilim ang ekspresyon ni Ben ngunit hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Sinaman niya ng tingin si Jack na nakatayo sa tabi niya. Kasalanan ng bastard na ito. Kung hindi dahil nabuntis niya ang kanyang kapatid, mapapahiya kaya siya ngayon. Kung hindi dahil kay Jack, masagana ang pamumuhay ng kanyang pamilya ngayon. Sino ang nakakaalam, ang kanyang kapatid na babae ay maaaring ang tagapagmana ng pamilya. Sa puntong iyon, sino ang may lakas ng loob na ipahiya siya sa ganitong paraan? Zina, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Bagamat si Ben ay isang Taylor, dapat alam mo kung saan siya nakatayo dahil nananatili siya sa isang lugar na ganoon. Paganda ka kaya sayang ang pakasalan mo. Baka habang buhay kang mahirap. Matapos itong pag-isipan, pumunta si Cecilia upang muling magdulot ng gulo. Nahihiyang ngumiti si Zina at sumagot, "Ate, masyado kang mabait." Mabait si Ben sa akin at gusto ko siya kung sino siya. Wala na akong iniisip na iba kaya basta masaya ako, okay na ako. Cecilia, libre ka ba? Ano ang kinalaman ng aming negosyo sa iyo? Nagseselos ka lang kasi wala kang boyfriend, di ba? Hindi na nakatiis si Ben. Sa wakas ay binitawan niya si Cecilia. Anong pinagsasabi mo? Wala akong dapat pagselosan. Hindi naman sa wala akong boyfriend kaya lang wala akong mahanap na makakaabot sa standards ko. Kung gusto kong magkaroon nito, tiyak na makakahanap ako ng lalaking mayaman, makapangyarihan, at kayang protektahan ako. Sa isang katulad mo, kahit sinong hindi tanga, hindi ka gusto. Sarkastikong sabi ni Cecilia habang naka-cross arm sa harap ng kanyang dibdib. Lolo, mayroon bang anumang bagay na dapat ipagdiwang ngayon?